Ngayon po ay kabistahan na pagbabagong anyo ni Jesus. Kabistahan sa Kabinti. Ako po kanina ay nanggaling din doon sa Kabinti. Nakapamiesta. Ang Ebanghelyo ng pagbabagong anyo ni Jesus ay naririnig din po natin ito sa panahon ng Kwaresma. Sa ilang pang mga linggo na itinakda ng simbahan. Pero itinilaga rin ng simbahan na ang kabistahan, ang pagdiriwang na ito bilang bahagi ng buhay ni Jesus na alam natin na isang paanyaya para ihanda ang mga alagad sa muling pagkabuhay. Pero hayaan po natin ng isang pag-inilay tungkol sa Ebanghelyong ito sa ilang mga puntos. Una, yung pagbabago ay isang pagbabago na kinakailangan natin sa katuparan kasi hamon ng pagkilos bilang isang mananampalataya na bahagi ng ating buhay, ang pagpapatuloy na pagpapanibago. Constant reformation. Sabi nga, semper reformanda. Always reform. Bahagi yun. Yung pagpapanibago or conversion is an ongoing process. Hindi lang o minsanan. It has to be a part of your life. A part of our life. Semper reformanda. Always reforming. Palaging nagpapanibago. Hindi pwedeng, kaya nga kung minsan sinasabi ko, hindi pwedeng katulad lamang kahapon. Hindi lamang pwedeng sabihin natin katulad ng last year. Kinakailangan ang bawat pagkilos ay bago. There is no the same person. Kinakailangan palaging nagbabago, nagpapanibago. Kaya bahagi yun na kung saan pinapamanig sa atin ng buong may kapal. Kaya nga, yung banal na pagdiriwang ng misa, sabi nga natin, ay isang pagpapaliwanag ng alin. Pagpapanibago, eternal na pagpapanibago ng pagkilos natin na ipinamamanig pagpapanibago ng tinapay at ng alak na naging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi yun you could never be the same person. Kaya pag sinabi mo na wala kang pinagbago, ay hindi ho yun bilang isang Kristiyano. Dapat nagpapanibago. Dapat di makiliwan natin, dapat ngayon mas mabuti ka kaysa nung kahapon o kaysa nung nakaraang taon. Hindi pwedeng mabuti ka lang katulad nung isang taon. Dapat mas mabuti ka katulad ng higit kaysa sa nakaraang taon. Pangalawa, at itong pagbabago na ito should go beyond your comfort zone. Kinakailangan humigit doon sa kinikilala nating ikaayos natin. Kasi sabi nga natin, magtayo na lang tayo ng 3 bubon. Yung kalimitan no? Yun ang tinatawag nating comfort zone. Ito yung makakaigi sa atin. Yung hindi tayo nahihirapan,
ah, bahagi yun ng pagkilos na alin, na kung saan ay kinakailangan nating harapin ang hamon ng paanyaya ng Diyos. At sana maging bahagi ng ating pagtugon na alin, dapat makita natin na yung hamon ng pagiging isang Kristiyano should go beyond your comfort zone. Hindi na lang po kasi dito lang maganda, walang ginagawa. Ibig sabihin, kapag gano'n ang iyong damdamin, hindi yun ang panawagan ng Diyos. Kinakailang makita natin na you have to work kahit na doon sa panahon na hindi maaluwan sa iyo. Okay lang na ikaw ay nahihirapan sa pagtugon sa panawagan ng pagkilos ng Diyos. Kasi yung reward is greater doon sa pagod na kinikilala natin. Bakit? What is the reward? Paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Yung pagiging Kristiyano hindi para sa mga tamad. Ang pagiging Kristiyano hindi para doon sa walang ginagawa. Kung wala tayong ginagawa, ibig sabihin, hindi natin tinutugunan ang panawagan ng Diyos. We have to do something. At hindi lang basta to do something. We have to do something more. And that would even mean beyond our comfort zone. Kinakailangan hamunin natin yung ating sarili na makapaglingkod. Hindi lamang sa panahon na maaluan tayo, ngunit sa kahit sa panahon na hindi tayo maaluan. Bakit? Ang pinaglalaban natin ay tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Kaya baka akala natin ang pagiging Kristiyano ay para sa mga tamad. Hindi ho. No? Kapag tayo tinatamad, ay baka hindi yan ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Hindi pwedeng wala tayong gagawin bilang mga anak ng Diyos. At kinakailangan hamunin natin ang ating sarili na higit na kumilos para sa paghahari ng Diyos. So itong dalawa lang na ito, nais natin bahagi ng ating pagninilay ngayon sa araw na ito. Na nawa na makita talaga natin yung pagkilos na alin, yung hamon ng pagpapanibago ni Jesus ay isang pagpapanibago na alin. Makita sana natin alin, tayo ay binabago, lalong-lalo na saan? Sa larawan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. So ulitin ko ulit. Una, na hinahamon tayo ng patuloy na pagpapanibago. Hindi lang tayo mabuti, lalong naging mabuti. At pangalawa, maaaring ito ay nangangulugan na sa pagkilos natin na hanto doon sa labas ng ating tinatawag na comfort zone.